Ayan, so saksak natin. Ayan, dito tayo sa may mirror. Abangan natin kung meron bang lalabas na display. Yun, labas yung logo ng Sony na makinis. Ayan o, meron na siyang naka-HDMI input po tayo. Then balik turma na po yung kanyang display, no? Kahit na nag-back job siya, nagawa natin to dati, panel issue. Ngayon, nagawa pa rin natin ang paraan. Yan, shoutout muna tayo, no, kay Electromotive Tech ng Naval Biliran. Shoutout sa iyo, master, no? At kay Virgilio Tan, shoutout bro. Shoutout din kay Badikin Lamera ng Dinagat Island, Lorito, San Juan. At kay Alfredo Di Mural, no? Ayan, shoutout sa iyo, master. God bless. At sa lahat ng mga kapwa natin technician, kagrupo natin electronics technician, no? Shoutout sa inyo lahat mga master. So ayan, mga sa inyong lahat mga katek, no? And welcome back sa ating channel. So meron lang akong i-recap or update dito sa ating ginawa, no? Bali ito isang Sony 40 inches, no? Then ito yung kanyang model. Ayan, no? Sony 40 LED TV KDL 40 W6570. So nagawa natin to nung February, ngayong taon lang. Then bumalik dito, nag-back job siya. Bali 3 months warranty lang po yung ang sa atin. So lampas warranty na po to, no? Then yung problema, same pa rin, panel issue. So ngayon, ito yung dating gawa natin dito. Ayan, kinat po natin yung kanyang clock signal dito sa may left side natin. Lahat po yan, pinutol po natin yan lahat ng clock signal. Tapos nag-okay yung unit natin. Ngayon bumalik siya. Meron na naman tayong nasukat dito sa may kabilang side na nakakaroon ng leak na CKV lines. So anong CKV lines yung may leak dito, which is yung CKV 2 at saka CKV 2 pares niya. So yung the rest na mga clock signal dito, yung CKV 1, CKV 3, CKV 4 and then kanyang pares, normal po siya, nasa megaohms yung reading. So kaya napoprotect yung ating panel or ating DC-DC kasi meron siyang na-detect na leak dun sa kanyang clock signal or CKV lines. Kaya siya napoprotect. Kasi dito, yung 12 volts lang meron, tsaka yung 1.8 tsaka 3.3. Yung the rest na supply, ABDD, it's ABDD, BGH or yung BGL, yung B-off, BGH, yung B-on, wala po yan. Sirado yan. Kasi yung problema ng unit ito is, lang siya, naka-dim lang. Okay yung backlight, may sounds, pero walang picture. Kasi nga, protect yung ating DC-DC natin dahil merong leak dun sa ating clock signal. So noon dating repair natin, okay pa yung kabila, so nagnormal siya. Ngayon meron ng problema yung ating clock signal, yung CKV lines natin, which is yung CKV 2 at saka pares niyang CKV B2. Ayan, so balik kinat na po natin yan, para mapa-display, para hindi na ma-protect yung ating panel, para mawala yung leak na detect ng ating DC-DC, para hindi na siya mag-protect. So ito yung CKV, ayan. Ito yung CKV1, CKV2 natin. Ito CKV2, pares niya CKV2. Kinat na kasi natin yan, kaya wala na tayong masukat na leak dyan. So dito na lang tayo sa papasok ng panel natin magsukat. So medyo pahirapan to. Ayan. So toto ko dito, CKV2, then yung pares niyang CKV2. Ayan o, tingnan nyo, nakatutok tayo dyan. Tingnan nyo yung reading, ayan o. 479 ohms yung nasukat natin, which is leak po yan. Ayan, leak po yan. So tingnan natin yung ibang CKV lines tulad ng ito, CKV4 at saka CKV4. Wait, CKV4, CKV4, ito. Yan, tutok tayo. Tingnan nyo siya. Wait, nag-slide lang yan. Yan, tingnan nyo. Yung kanyang reading is 4.4 or 4.5 mega ohms. So yun lang yung normal. So lahat ng katabi ng CKV2 natin at CKV2, by fair, chinik natin. Ano siya? 4.5 mega ohms yung reading. So yung CKV2 at CKV2 lang talaga na may masukat tayong, ang nasukat nating 479 ohms. So yun yung leak. So balik kinat na po natin yan, then nagka-display na to, yung unit natin nagka-display na siya. Ang problema lang is nagkaroon siya ng vertical bar lines, merong linya nasasabay doon sa picture or sa anong tawag doon, yung mga sulat-sulat or logo ng
Sony, tapos yung kanyang input HDMI, meron siyang bar lines. Every may sulat na lalabas sa screen, merong bar lines na sumasabay. Kasi nga, hindi na kompleto yung CKV lens na papasok sa ating panel. Wala na kasi yung kabilang side wala na yung CKV sa may kabilang side. Ito na lang yung CKV na natira, tapos nawalan pa ng isa, kaya nakakaroon siya ng vertical bar lines. So para masolusyonan yung ganung problema, dito kasi sa side na to, hindi naman lahat ng CKV may problema Hindi lahat ng CKV lens na may problema. Pero dito nung unang gawa natin, kapag nagkaroon ng problema sa isang side, kailangan natin putulin lahat para hindi madamay yung mga katabing linya, at saka hindi kalaunan kasi makakaroon din ng leak yung mga katabing linya. So puputulin natin lahat yon para hindi nalala yung problema. So ngayon dito kailangan meron tayong CKV2 at saka CKV2 na makapasok sa panel para maging buo siya, para maging makinis yung kanyang picture. Buti na lang at dito sa may side na to, yung CKV2 at CKV2 natin normal siya, hindi po siya leak. Hindi ko na lang matandaan kung anong linya yung leak dito sa nung unang repair natin, basta yung CKV2 na importante na dapat makapasok sa panel natin, yun ay hindi po leak, normal po yung linya na yun. So ito, test natin. Nadugtong na kasi natin to, tapos na-vlog na rin natin yung full vlog nito, or yung full na pag-repair natin doon sa ating isang channel na D-Technician. So puntahan niyo lang kung hindi niyo ma-gets dito, puntahan niyo lang yung second channel natin na D-Technician, in-upload po natin yung full version ng pag-repair nito. Ayan. So dito makita natin, wait. Ayan. So yung camera natin magtatatain na naman. Ayan yung linya na to, ito yung CKV2, tapos ito naman yung CKV-B2. Bali kinunik natin ulit yan, then buti na lang at walang problema yung linya na to, hindi siya leak. So test natin para makita nyo na hindi talaga siya leak. Ayan, test natin, tutok ko. Ayan yung reading niya, wait, nag-slide. Ayan, sandali, tutok ulit. Tignan yung reading 4.5, 4.7 mega ohms. So which is yan yung normal. Ayan, normal po yung yung camera natin, normal po yung CKV lines. Hindi normal yung CKV2 at saka CKV2 na dati nating pinuto dito sa side na to. Ayan, so tingnan natin yung display. Dito kinabit natin yung CKV2 at CKV2. Dito nakahang or pinutol natin yung CKV2 at CKV2 kasi meron siyang leak. Pero ang the rest na CKV lines nakakonekta po yan. So ayan, so saksak ko. Saksak, tapos dito tayo sa may mirror. Ayan, mirror. Tayo naman yung camera natin. Labas yung logo ng Sony. Then meron siyang naka HDMI input po tayo. Meron na siyang display and wala na pong sumasabay na bar lines dun sa kanyang screen. Naging makinis po yung ating panel matapos nung may kabit yung CKV2 at pares niya CKV2 dun sa kabilang side, dun sa may left side natin. Ayan. So i-close ko lang muna to, tapos lagyan natin ng source para makita natin ng maayos yung ating panel na talagang goods na talaga siya. Ayan. Ayan mga paps, ito na po yung finished product natin. Na-close na po natin yan. Ayan, na-close na po natin yung cover, tapos yung stand. So dito tayo sa may front table natin para mag-testing. Meron tayong nalagay na source dyan, EV. So power on ko lang. Ayan. Ayan. So naka siya. Wait, off natin ulit para makita natin yung logo ng Sony. Power on ko ulit. Bakit hindi na? So off ko lang muna. Bunutin muna natin, baka hindi lalabas yung yan, sak. On siya, ayun, labas yung logo ng Sony, tapos HDMI input. So naka HDMI input po tayo. Lipat tayo sa may antasan na yung source. So source, doon tayo punta sa may video. Ayan, video. Ayun so tingnan nyo, makinis na po yung panel natin So hindi natin tumatansya kung hanggang kailan tatagal. Hindi kasi dalawang repair na natin to, panel issue.
puro panel issue. So hindi natin siya matansya kung tatagal ba yung unit. So i-explain natin sa may-ari na ganun yung sitwasyon ng kanyang TV. Baka para naman hindi siya magalit kung sakaling bibigay siya ng isang araw lang. So kapag mga ganun, bibigay siya ng isang araw, babalik po natin yung kanyang naibaya dito. So kapag lumampas ng isang buwan, hindi na po tayo magre-refund. So yung refund natin is within isang linggo lang. Kapag bumalik yung problema tapos hindi na siya nagawa, babalik natin yung 50% ng ating repair charge. Yun. So play natin yung video. Play. Naka-pull pala yung yung kanyang volume. Ayan. So ito na po yung display ng unit natin, and sana itatagal to para naman hindi magalit si may-ari, no? So hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga nanonood, no? May God with us always. So this is your service Ryan Cruzetech. See you in our next video. Bye bye.